Sa isang baybayin sa sinaunang Pilipinas, naninirahan si Amaya at ang kanyang ama, isang mahusay na mangingisda ng perlas. Naniniwala silang ang dagat ay tahanan ng mahiwagang nilalang. Isang araw, dumating ang isang sakim na mangangalakal at humiling ng pinakamagandang perlas. Handang bayaran niya ito ng ginto, ngunit nais niyang makuha ang pinakamahalaga. Ang ama ni Amaya ay sumisid sa kailaliman ng dagat upang hanapin ang hinahangad na perlas. Ngunit lumipas ang oras at hindi siya bumalik. Sa pag-aalala, nagpasya si Amaya na sundan ang kanyang ama. Sa kabila ng takot, lumusong siya sa dagat, sinusundan ang mahiwagang liwanag sa ilalim ng alon. Pagdating sa kailaliman, natagpuan niya ang isang kaharian sa ilalim ng dagat. Mga palasyong gawa sa perlas at isang makinang na reyna sa trono. Ikaw ay may busilak na puso, ani Dian Alon, ang reyna ng karagatan. Ipinakita mo ang tunay na halaga ng pagmamahal at tapang. Ibinigay ng reyna ang mahiwagang perlas kay Amaya. Ito ang sagisag ng iyong katatagan. Huwag mo itong gamitin para sa kasakiman. Nang bumalik si Amaya sa lupa, natagpuan niyang gutom at hikahos ang kanilang bayan. Dahil sa kasakiman ng mga ngalakal. Gamit ang mahiwagang perlas, isang gintong liwanag ang bumalot sa bayan. Ang dagat ay muling naging sagana at bumalik ang kasaganaan. Ngunit ang sakim na mangangalakal ay lumapit upang angkinin ang perlas. Sa isang iglap, lumubog ang kanyang yaman sa dagat at siya'y tinangay ng alon. Ang bayan ay nagdiwang at si Amaya ay naging tagapangalaga ng perlas. Ang kanyang kwento ay ipinasa-pasa bilang isang alamat ng tapang at kabutihang loob. Sa paglipas ng panahon, ang mga perlas ay kinilala bilang simbolo ng kagandahang nagmumula sa loob. Bunga ng hirap, ngunit kumikinang sa huli. At mula noon, ang alamat ng perlas ay naging paalala. Ang tunay na kagandahan ay hinuhubog ng pagsubok. At ang pusong busilak ang nagdadala ng pinakamaliwanag na liwanag.